Ikaw ay tuturuan, pagkatapos, number 2, ikaw ay pupuspusin. Iba kasi yung natuto ka, sa napuspus ka eh. Kasi alam nyo, kung sapat na yung natuto ka, o nalaman mo ito, di sana lahat ng mga nag-aaral sa Bible School, magagaling na. No, hindi naman sapat kasi yan eh. Hindi sapat ang natutunan mo ang Bible. Kasi ang ibang religion, gumagamit din ng Bible. At sa totoo lang, yung iba nga, mas magaling pa sa atin pag nakikipagdebate. No, kaya nilang patunayan yung gusto nilang gawin o palabasin kasi nga marunong sila sa Bible, napapaikot-ikot nila yan. Nalala ko nga, sabi po ni Soriano noon yung sa dating daan, sabi niya, kapag ka tama ang gusto mo, pwede kong gawin mali. At kung mali ka, pwede kitang gawin tama. No, kapag ka puti ang pinili mo, pwede kong gawin itim niya kasi magaling siya eh. No? Ibig ang salita ba ng Diyos ay nababago? Hindi. Ang fasting po ay hindi mo nababago ang Diyos. Alam mo, nagpa-fasting ka? Hindi mo mababago ang Diyos. Ang fasting, ikaw babaguhin. No? Ngayon, may mga klase, iba't ibang klase ng prayer na babaguhin ka. Bakit? Para saan? Bakit ka babaguhin? Para marinig mo yung boses ng Diyos. Kasi kung sabihin natin yung cellphone mo ay nalublob sa tubig, hindi yan gagana. Kailangan mo patuyuin muna yan, no? Ngayon, sa ating pong mga Kristiyano, hindi ko bigla kang nag-pray, nagtanong sa Diyos, sasagutin ka kagad eh. Bakit? Kasi maaaring hindi ka ready. Hindi mo alam kung ano yung sasagot ng Diyos. Kaya may time po na magbababad ka sa pananalangin. Hindi dahilan sa nagtanong ka na, yung time, madali kasi magtanong eh. So, pwede mo lang i-compose yung tanong mo ng 1 minute. Pero ang mahirap kasi, yung matagal kasing mapakinggan. No, minsan nga, ang messages natin, di ba, yung text na delay. Ganon din eh. Ganon din sa, yung, hindi ibig sabihin hindi sumagot ang Diyos. Sumagot ang Diyos. Kapag ka tumawag ka sa Diyos, andiyan agad ang sagot niya. Ang problema, yung, siguro masyado kang mataba na hindi tumahatagos yung signal, no? Doon sa espiritu natin. At kaya nga kailangan ng fasting eh. Ang isa pong nagagawa pa ng prayer ay babaguhin niya yung mga bagay. Hindi kang babaguhin niya. No, hindi naman ang Diyos ang babaguhin mo pag nagpe-pray ka eh. May mga bagay kang babaguhin na wishful thinking eh. Yung bang parang gusto mo kasing mangyari to, hihilingin mo sa Diyos. Hindi ganoon eh. No? Na minsan sasabihin sa'yo ng Diyos, may hinihiling ka sa akin, may gusto ka matanggap, gawa mo ng paraan. Tulad sabihin natin ng pagpapalayas ng mainitin ang ulo. No, sabihin natin, tatay, nanay mo, ikaw, mainitin ang ulo. More on, ikaw, sa iyo pagagawa ng Diyos yan eh. No, kasi sabi niya gano'n, okay, sabihin natin, mayabang ka, mataas ka. Lord, baguhin mo nga ako, hindi po yun eh. Yung mahirap, hindi sumasagot ang Diyos doon sa babaguhin ka eh. Kasi sabi niya, magpakumbaba ka, maging mababang loob ka. At saka, itataas kita. So, ikaw gagawa ng part na yun, hindi ang Diyos. Kapag na ibinaba mo yung sarili mo, itataas ka niya. So, hindi part ng Diyos na ibaba ka. Ikaw ang kailangan magpakumbaba. So, may iba't ibang prayer po. Pero nung last Sunday po, nabanggit ko po sa inyo na, number 1, tuturuan ka. No, pag mag-aaral ka. Ngayon, naniniwala ba kayo na sa isang upuan, malalaman niyo lahat ng Bible? Hindi. Maaaring sabihin natin, 50 years ka na nag-aaral ng Bible, hindi mo pa alam lahat yan. No? Anong gagawin po natin? Ngayon, mag-aaral ka lang. Kasi hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng grade 5 na problema kung grade 1 ka pa lang. No? Hindi papayag ang Diyos na bigyan ka ng pang-college na problema kung ikaw ay elementary pa lang. Pero kapag pero ang po ito, yung protection na ibibigay sa iyo ng Diyos ay may limit. Ngayon, kapag matagal ka ng Kristiyano, pero hindi ka nag-aaral, darating yung time, bibigyan ka ng Diyos, papahintulutan niya na magkaroon ka ng mga problema sa college. Ngayon kasi na-expect ng Diyos, dapat malago ka na. Kaya may mga tao po na nakakaranas ng problema na sabi na, Lord, hindi ko kaya to. Kaya mo, hindi ka pwedeng bigyan ng Diyos na hindi mo kaya. No? Hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi mo kaya. Ang problema lang kasi, bagsak ka ng bagsak eh. Dapat college ka na eh. No, paulit-ulit na lang yung bagsak. Ay, hindi po excuse yun eh. Alam niyo po ba yung ignorance of the law is not an excuse? Kung hindi mo alam na bawal palang magnakaw, huhulihin ka pa rin.
no? Nag-right turn ka yan, tapos hindi mo nakita yung sign, anong mangyari sa'yo? Huliin ka pa rin, no? Ay, okay. So, kailangan po nating matuto, mag-aral, bibigyan ka ng sapat ng time ng Diyos para mag-aral kasi mga kapatid, kapag ka nahuli ka, aabutan ka ng mga pagsubok na hindi mo nakakayanin. No? Aabutan ka ng mga problema na pangmataasan na hanggang sa babagsak ka talaga. Nalala ko po yung isang kasama natin na sabi niya, Kuya Boy, hindi ko kaya itong problema na ito. Paulit-ulit niya sinasabi. Sabi ko, ano ba yung problema mo? E nung binanggit niya sa akin, talagang mabigat. Talagang mahirap yung problema niya. At doon sa analysis ko, sa palagay ko, hindi niya talaga kakayanin. Tapos sabi niya sa akin, bakit ito binigyan ng Diyos ng problema? Sabi ko, gano'n ka pa katagal na rito sa Rema? Eh, sabi niya, ganito. Sabi ko, gano'n. Siguro, kung hindi ka tumigil na mag-aral, mula nung nagsimula ka, hindi ka pa hinto, hindi ka pa backslide, hindi ka pa, ano ba tawag sa ganun, pa petiks, tama ba yung term na yun? No? Eh, kakayanin mo yung problema pag dumating yan ngayon. Kasi mga kapatid, si Satanas ay hindi maghihintay na malago ka na bago kanya atakihin. Hindi kanya hintayin, malakas ka na, tsaka kanya atakihin, no? Eh, may time limit po rito eh. Nakukuha niyo mga kapatid. Alam niyo po ba ang mga baby Christian, yan ang pinakamaganda na magpasa ka ng prayer request. Yung mga baby Christian. Bakit? Kasi ang mga prayer po ng mga baby Christian usually nasasagot kagad. Hindi katulad ng matatagal na. Mahirap masagot ang prayer ng mga matatagal na. Hindi katulad ng mga baby Christian. Madali. Bakit kasi? Eh, baby pa sila eh. Pinapayagan pa sila ng Diyos na maluwag ang Diyos sa kanila. No? Hindi katulad ng mga matatagal na Krisyano ay mahigpit na ang Diyos rin. At merong mas mahigpit sa kanila. Sino? Si Satanas. Ayan. Eh, yung mga pagkakamali, madali kang patawarin ng Diyos doon eh. Pagka-baby ka eh. Pero pag matagal ka na, hindi ka patatawarin ng Diyos basta-basta. May kapatawaran pa rin naman. Pero magiging mahigpit sa'yo. Bakit? Mahigpit kasi kumbaga may reason na si Satanas na, Lord, bakit may bibigay hinihiling niya? Mali-mali siya mag-pray. Oh. Accuser ang Diablo at siya yung legalistic na dapat ganito, dapat ganyan. Eh, hindi pwedeng labagin ng Diyos yung batas niya. Nakukuha niyo mga kapatid. Kaya nga, dapat alamin natin ang batas ng Diyos para matanggap natin, hinihiling natin. Pero, number one nga, ay yung mag-aaral tayo. Hindi pwedeng tamad tayo na mag-aaral ang Word of God. Ganun talaga. Talagang nilang mag-aaral. No? Number two, yung tayo ipupuspusin. Kasi hindi po lahat ng mga tao ay kung marunong na sa Bible ay, alam niyo mga kapatid, yung pong yung sabihin natin, yung hindi na napupuspos, ay isang marko yan. Isang marka yan na mawala na yan. Kapag di ka na napupuspos, hindi mo na, sabihin natin, yes, nararamdaman mo ang presensya ng Diyos, pero di ka na nagre-react, manhid ka na. Eh, delikado ka. Pagka ganyan, kasi mawawala ka na. At hindi po pumapalya yung sign na yun, na kapag ka hindi na siya napupuspos, wala nang epekto sa kanya, wala nang dating sa kanya, ang gawain, wala nang excitement, wala na ang joy, yung sigla, yung saya sa gawain, ano po nangyayari? Nawawala na yan. At sa ibang tao po, alam ko, mapoposes na yan. At totoo nga, napoposes na. No? Talagang sinasapian talaga ng masamang experience. Bakit? Kasi wala na ang Diyos sa buhay niya, kaya nakakapasok na ang Diablo. Ano? Bakit ba napoposes kahit Krisyano? Eh, si Judas nga, pinasukan talaga. Si Judas, si Satanas mismo. No? Mismong Satanas na pumasok kay Judas. At ayaw niya papasukin yung iba. Sabi niya, ako nang gagawa nito. Kasi alam niyo, nakalagay sa Biblia, huwag mong bigyan ng lugar ang Diablo sa buhay mo. Give no place to the devil. So, kung sinasabi niya, huwag mong bigyan ng lugar ang Diablo sa buhay mo, eh siguro, pwede mong bigyan. No? Kaya ito, huwag mong bigyan huwag mong bigyan ng lugar ang Diablo pag linggo. Bakit kung kailan linggo, doon mo sasabay ang gabundok mong labada? Bakit yan ang time na mag-enroll ka? No? Bakit makikipag-competition ka sa Diyos? Ang Sabat o yung linggo ay para sa Panginoon. No?
Okay. So, pupuspusin ka. Iba yung natuto ka sa Bible at iba yung napuspus ka. No, at number 3, kasi ikaw ay testingin. Hindi, nawawala ang testing. Ngayon, ito pong testing na to, dito nakabase ko, ikaw ay pagpapalain ng Diyos o hindi. Marami pong mga tao nagkiklaim na Lord, i-bless mo ko, i-bless mo ko. Mga tao ka, mukhang blessing eh. Lahat na lang, bless. Gusto mo, bless. Wala namang problema kasi ang Diyos naman talaga ay nagbe-bless. No? Nagbe-bless. Yung mga bata nga, nilalapit ng mga nanay kay Jesus eh. Bakit? Para i-bless. Ngayon, may mali ba o may masama ba sa paghahanap ng blessing? Wala. Dapat nga, inahabol natin yan eh, yung pagpapala. Pero, ang pagpapala po ay, yes, meron yung kahit wala kang gawin, pagpapalain ka ng Diyos, no? Sa totoo lang, tayo yung mga anak ng Diyos, kahit wala kang gawin, kahit nasabihin na patamad-tamad ka, anak ka pa rin ng Diyos. Pero, hindi matutuwa ang Diyos sa'yo sa ganun eh. Ngayon, ang sinasabi po ng Biblia, yung blessing po ay nakabase sa pagpasa mo. Saan? Sa pagsubok. No, yung mga testing. Kasi, tuturo ka, pupuspusin ka, i-quit ka ng Diyos, tapos kasi ikaw ay susubukan. At kapag ikaw po ay pumalya, wala mangyayari. Alam niyo, sabi nga ni Lord, mismo si Lord na nagsabi kay Cain, ba't kanya ng mukha mo hindi maipinta? No? Ba't kanya ng mukha mo nagme-make face ka? Kasi nag-pray siya, nag-offer siya sa Diyos, hindi tinanggap ng Diyos. Tinanggihan. Bandang huli, kinausap pa siya ng Diyos. Sabi niya, kung pagbubutihin mo ba, bakit di ka tatanggap ng blessing? No? Sabi niya, kung pagbubutihin mo ba, kung aayusin mo ba, nagagalit siya, kaya ngayon, yung kapatid niya, ano pangalan ng kapatid niya? Si Abel. Tinanggap niya yung blessing. Ngayon, sa galit niya, pinatay niya yung kapatid niya, si Inggit. No? So, kapag nakapasa ka, no? Yung natiis mo to, napagtagumpayan mo to, yun ang offering mo eh. Hindi naman yung nakukuha niyo mga kapatid. Naalala ko po dati nung time na elementary ako, bumili ako ng 3 burger. Ewan ko, naikwento ko na sa inyo 3 burgers. No? Ngayon sabi ko, bibigyan ko nanay ko. 2 sa akin, 1 sa nanay ko. Ngayon, ang nangyari, pagtingin ko doon sa bag ko, elementary pa lang ako, para ibigay ko na sa nanay ko, kakainin ko yung 2, sa nanay ko 1. Makita-kita ko nawawala yung burger. May kumuha, may nagnakaw. Makita-kita ko, nilapitan yung kapatid ko, kung kinakain yung burger. Sabi niya, bakit kuya? Nagtanong po eh. Sabi ko, kinakain yung burger na yun, para kay nanay yan. Narinig na nanay ko. Alam niyo, hindi natuwa nanay ko eh. Kasi sabi niya, mas gusto ko sana ko, ibigay mo na sa kapatid mo yan. Mas matutuwa ako. Dahil binigay mo sa kapatid mo yan. So, sa desisyon ng nanay ko, dun sa judgment ng nanay ko, bagsak ako. Gusto ko siyang operan, gusto ko siyang bigyan, no? Pero doon sa sistema ko, hindi tinanggap ng nanay ko yung offering. Hindi siya natuwa sa akin. Bakit? Kasi sana mas natuwa ang nanay ko kung binigay ko na lang sa kapatid ko. Elementary pa naman ako noon eh. Pero hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Kasi piniplease mo ng piniplease si Lord, no? Kung ano ginagawa mo, pero affected siya how you treat your kapatid. Yung kapatiran mo, paano mong itrato, affected siya. At doon pa lang, yung sacrifices na yun, na ibigay mo na lang sa kapatid mo yung burger, no? Mas matutuwa ang Diyos. Ano ba yung nakakalugod sa kanya? Hello? Minsan yung bang, ang gusto nating i-please yung asawa eh. Okay, yung boyfriend, yung girlfriend, ganyan, okay, yung amo, na tapos sasabihin natin, maintindihan naman na Lord, bagsak ka na. Kasi, yung piniplease mo si Lord at kung sa harapan ni Lord, bagsak ka, hindi mo makukuha yung gantimpala. No? Alalahanin natin, si Lord ang piniplease natin. Kaya ikaw ay dadaan sa testing at yun ay nakabase sa iyong pagpasa. Yung pagtitiis mo, yung pagtsatsaga mo, yung sige na nga, kasi ito ang gusto ng Panginoon, yan ang offering mo.
yan ang tatanggapin ng Diyos. Amen. Tulad nito, sabihin natin, mag-worker ka. Tulad ko, hindi nung matapos ako mag-aral, hindi na ako nagtrabaho, hindi na ako naghanap buhay. Bakit? Kasi walang gagawa ng gawain eh. Paano naman yung career ko? Nag-aral ka pa pagkatapos ngayon. Mag-worker ka, sayang lang pinag-aralan mo. Alam ko, nag-usap kami ng Diyos. Alam ko yung sinasabi ko, at alam ko yung sinasabi ng Diyos na mas gugustuhin niya na mag-worker ako kaysa magtrabaho, maghanap buhay. O ano nangyari? Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, ito yung mas nakakalugod sa kanya eh. Dito na ako. Ngayon, ito sabi niya, 1, ikaw ay tuturuan. 2, ikaw pupuspurin. 3, ikaw ay tetestingan. Number 4, ikaw ay popromote. Tandaan mo ito, mga giliw na tagapakinig. Parang nasa radyo tayo eh. Yung promotion mo nakadepende sa pagpasa mo kay Lord. Amen. May naalala ko po nung kaboboy naging ko eh. Ewan ko ba naman, hindi ewan ko sasabihin ko to. May isang maganda ron sa sa church. Ay, ang ganda niya. Paano ko nasabing maganda? Unang-una, maganda sa mata ko. Depende naman sa paningin mo yan eh. Tapos na-discover ko, maganda rin sa iba. Bakit? Ano ba yung kantahan natin na pagkayong uwian na? Yung national anthem natin? Ano yung kanta yun? Oh, I love you with the love of the Lord. Tama yan na yan, di ba? Napansin ko, lahat ng lalaki nakapila sa kanyang kakamay. Kaya sabi ko, maganda talaga. Nakakahiya. Yung mga miyembro, pati yung mga nag-aaral sa Bible School, nakapila sa kanya para kakamay. Sabi ko, ganun, ba't ka rito itong mga lalaki na ito na, okay po. So ngayon, di sabihin natin ganyan. Tapos biglang nalaman lamang ko na sabi ng pastor namin, sabi ng pastor namin, bawal ang ligawan. Teka, bago-bago ko. Kumbaga, parang sabi kong gano'n, magdi-decide ako kung lalabanan ko yung pastor or susunod ako. No? Sumunod po ako. No? Binrate ko. Pero di pa kami. Pwede ba yun? No? Be-breakin mo, di pa kayo? So, ano po nangyari nun? Nakipag-usap ako sa kanya na sumunod muna tayo. Ayan. So, ano po nangyari nun? Alam mo, pagka natamaan mo yung testing ng mga ganon, makikita mo, aangat ang anointing mo eh. Ipopromote ka. Pagkakatiwalaan ka ng Diyos na, pwede pagkatiwalaan to. Yung pagkatiwalaan sa maliit, ay pagkakatiwalaan sa malaki. So, hindi pwedeng, yung, kumbaga, yung simba tayo ng simba, pero at the same time, bagsak ka ng bagsak. Diyan sa mga ganyan. No? So, yun po, ni-recall ko lang sa inyo na from time to time talagang tetestingin tayo. Ngayon, may i-share po ako sa inyo rito na ito po yung sisilbing paalala na may mga bagay na na parang halimbawa, sasabihin ko kay sino ba, si Ajin. Alam mo, layo-layo pala, nakikita ko na malaki yung mata mo. Mula noon hanggang ngayon. Hindi ko alam kung may boyfriend ka o wala pero alam ko, yung dating loves mo malaki rin ang mata. Hindi ko na sasabihin ng pangalan. Kasi sikreto yan. Pero pag pinilit niyo ako, malaki ang mata. Ngayon, pinili niya, malaki rin ang mata. Ano mangyayari? Pag nanganak siya, may extra mata rito. Joke lang naman. Okay po. Alam mo, sabihin natin kay Ajin, ano ba yung magandang i-advise dito na sasabihin niya na galingan mo pa? Usually sa mga grades natin makikita math 74, science 74, recess 85. Na parang na parang saan ka ba magaling? Ngayon kakausapin ka ng advisor mo, kaya nga advisor kasi bibigyan ka ng advice. Sasabihin sa iyo ganito na galingan mo dito, galingan mo. Ngayon,
may sabihin po ako sa inyo na ang Diyos po ay may sinasabi rin sa ating galingan mo. Kapag ang Diyos po ay nag-advise, mga kapatid, kapag ang Diyos ay nag-advise, mapapasama ka ba? Alam mo, in-advise ang kanya na huwag mong gawin ito, mapapasama ka ba? Kapag in-advise ka ng Diyos na gawin mo ito, mapapasama ka ba? Mapapabuti. Mapapabuti. No, hindi ka naman matatalo kapag sinabi sa iyo ng Diyos na gawin mo ito at ginawa mo, advice ang kanya eh. No, hindi ka mapapasama. Yet, pagka nilabag mo itong mga advice na ito, mapapasama ka. Eh ngayon, meron po akong nakita rito sa Bible na 4 na bagay na nakita ko. Sabi ni Lord, galingan mo. Pag sa mga areas na to, galingan mo. Eh, anong gagawin ko ngayon? Eh, kumaga parang kinuha ko to sa aking buhay, no? Sa aking buhay, nagagalingan ko to. Ayan. So, nakaready na po ba kayo? Ayan. Andito na rin lang naman ako. Alam mo ba, Jean, meron ako kakilala na isang lalaki na malaki mata. Ngayon sabi niya sa akin, boy, pwede bang tahiin para lang dito? yung dito. Hindi ko ba napapansin na ang mata lang ang hindi na pa plastic surgery? Lahat mabago yan. Yung ilong mo, alam niyo, punta ako ng Japan eh. Ang dami kong na-discover doon. Ang isa ron doon ko natuklasan, na-discover ko na sa Japan pala, napakaraming Hapon. At ang dami po sa kanila na nagpaparetoke ng mukha. No? Eh wala namang problema ron. Kaya kung makakabuti ba naman, okay lang yun. Hindi naman binabawal ang Bible. Okay po. Meron po ritong 4 na i-share ako sa inyo sa mabilis na paraan na mabilisan lang. Tapos na. Na kapag sinasabi ng Diyos na pagbutihin nyo, galingan nyo. No? Ulitin ko po, kapag ang Diyos ay nagsabing galingan mo, hindi ka naman mapapasama eh. Mapapaganda pa nga buhay mo. No? Mayroong advantage dito kapag nilalingan mo ito. Yung iba kasi talagang yung alam na alam nila kung kailan si Marimar ay nagkita sila nung ganito. Kumbaga, alam na alam nila yun eh. Sabi nga nung isa pa nagkaroon po kami ng Bible study nung unang panahon pa sa Apalit. Sabi namin, anong oras tayo magba-Bible study? Midweek service. Midweek. Alas 7. Di sige, alas 7. Pagdating ko, alas 7. Walang tao. Bakit? Kasi hindi pa raw tapos ang Dragon Ball. Kukumpetensyahin mo yung Dragon Ball, matatalo ka. Nagdadatingan sila, mga 8:30 na. Kaya sabi ko, magpakanta na kayo para yun ang batingaw. Kapag narinig yung tugtugan, doon lang pupunta yung mga tao kasi sabi, hindi pa nga nagpapakanta eh. Okay po. Meron pong sinasabi rito, na sabi ng Diyos, galingan mo. Bakit niya sinasabing galingan mo? Kasi mapapabuti ka, mapapaganda ang buhay mo. No, nakakabawas ng problema ito. Yung mga magiging problema mo sa future, mababawasan. Di ko sinasabing mawawala totally, kasi hindi na mawawala ang problema eh. Pero magiging mas madali sa iyong buhay na, hindi naman mapapadali ang buhay mo, kundi magiging mas maganda ang buhay mo. Kapag ginawa mo ito. Ulitin ko po. Itong 4 na to na sinabi ng Diyos, galingan mo. Galingan mo. Kasi, mag-i-improve ang buhay mo. Nakaready na po kayo? Okay, so, daanin ko muna pala ito. Nanonood ba kayo ng Facebook Live ngayon? Yung topic nila? Ano ang tamang attitude kapag wala pa ako sa introduction pa lang? Baliktad. No? Hindi, na-introduce ko na. Sisingit na naman ako. No? Anong tawag dito? Singit-singit. Yung ano ang tamang attitude kapag ikaw ay dinadaya, ikaw ay nilalamangan, ikaw ay ginagamit. Alam niyo po yung isang word na tinanong ako rito, sabi niya, Pastor, ba ibig sabihin ng ginagamit? No? Yung sinasamantala. Kasi di ka marunong umangal eh. Hindi ka napalag. Kaya sinasamantala ka, tulad nito. Ay, si Ate Nelly ang utangan natin. Bakit? Hindi kasi naniningil. Yung pagsasamantala yun, di ba? Na kumbaga, kakatok, may kape ba kayo rito? Sana kung minsan lang, paano kung 1 year, 3 times a day? Tapos sasabihin ka na, may pera tayo, bili tayo kape. Hindi na, pwede naman tayo makikape sa kanila eh.
Ano tawag doon? Pagsasamantala, ginagamit ka. Alam niyo po, di pinakikinggan ko po, sinabi ko lang kasi ito, yung biglaan lang nung Sunday yan eh. No? Nung Sunday, nandun na ako sa Del Monte, dapat yung training ko ituturo. Kaso, hindi nga mabuo sa isip ko, pero nung Sunday na, siguro, doon yung anointing, kasi kapag andyan ang anointing, malinaw sa isip eh. Malinaw ang isip mo pagka may anointing. Kaya nung Sunday na, nandun ako, isinulat ko na. Ang bilis. 12. Ngayon, binigay ko sa mga workers, bahala na silang mag-research. Ano ba tamang attitude kapag niloloko ka, ginagamit ka, sinasamantala ka, yung mga ganon. Alam niyo mga kapatid, ano po? Ano ba yung tamang attitude? Dalawa po kasi ang pagpipilian natin. One, what if kung totoo? Pinag-uusapan ka sa likod. Hindi ka naman pag-uusapan kung wala kang topic. Kasi naman, gawa ka ng gawa ng topic. Kung hindi ka gumagawa ng topic, hindi ka siguro pag-uusapan. What if kung totoo yung sinasabi nila? Na ganyan, ayaw mo lang na pag-uusapan ka, pero sa totoo lang, hindi ka naman tumitigil. Hello? Paano kung minsan kasi ayaw mong sinisita ka, ayaw mong pinakikialaman ka, pero totoo, nakakasagasa ka na. Yan, alam niyo ba, dito sa Bible, sabi niya, kung magulo ka, ititiwalag kita. Yan nakalagay sa Bible. May consequence yun. What if kung totoo? May ginagawa kang gano'n. Ngayon, ito po kasi ang nakalagay sa Bible kapag ka na-expose ka, time na para harapin ka. No, kasi kung tayo lang dalawa nagkakaalaman, bibigyan pa kita ng time para ayusin yan. Pero pag na-expose ka na, wala na tayong magagawa, i-deal ka na. What if kung totoo yung mga sinasabi? No? Mga kapatid, ang pinakatamang advice sa Bible yan, aminin mo at magpakumbaba ka. No? Tapos hindi po hindi makakabawas ang pagkatao mo kung magsusorry ka. Ayan, no? Ngayon, ang pangalawa naman dito, what if kung hindi totoo? Na binibintang ka, tulad dito, sabihin natin, what if kung si Ajin binintang na na ninakaw niya yung isang truck ng pizza? Hindi naman totoo. Paano gagawin natin ngayon? Ano yung pinakamagandang attitude sa kanya? Wala namang mali sa pagdepensa. Binintang ka ng pagnanakaw, di kukulong ka ngayon kapag di ka nalang kikibo. O kaya, sige na nga, aamin na ako kasi walang gusto kumamin, may mali. Hindi bilanggo ka riyan. So, anong dapat mong gawin yan? Pwede ka naman kasing magdepensa ng sarili ng Kristiyano ka pa rin. Hindi yung mas matapang ka pa rin sa nag-a-accuse sa'yo. Kasi ang pinaka-point po rito, tinitingnan po ng mga tao rito, ay Kristiyano ka pa rin ba kapag ikaw ay nagtatanggol ng sarili? Kristiyano ka pa rin ba kung ikaw ay tama? Kristiyano ka pa rin ba kung ikaw ay mali? Nakukuha niyo mga kapatid, nakikiliti ako rin sa doon sa Baguio, merong isang tao na binintang yung kakilala ko, ganyan. Maya biglang ginamit na niya yung pagiging anak ako ng huwag niyo akong ginaganyan, anak ako ng ganit. Anak ako ng ng palaka Huwag niyo akong pinag-uusap-usapan. Na parang kumbaga, wala, tapos sasabihin niya, born again daw siya. Maniniwala ka? Hindi. Kasi ang hinahanap po dito ng Diyos at ng mga tao, yung makita pa rin yung anak ka ng Diyos. No? Alam niyo mga kapatid, dito po sa dito sa Rema, sanay akong dinuduro. Ayaw ko, masakit. Pero kapag dinuro ka, ano gagawin mo? Nagtuturo akong ganito, diyan sa pulpito, may tatayo, gaganunin ako. Kaya naman niya ako ginano kasi hindi niya naintindihan yung sinasabi ko. Ano gagawin mo? Anong tamang attitude doon? So, pagkatapos ng lahat ng sitwasyon, pagkatapos lahat ng bintangan at ng mga akusasyon, nakita ba ng mga tao at nakita ba ng Diyos na Kristiyano ka pa rin? O nawala na yung pagkaking Kristiyano mo? Ayun Yun ang titingnan dito Na parang kumbaga, kalabitin mo yung katabi mo.
O, sige, ngayon, ang respond mo, magwala ka. Okay. Kalabitin mo yung katabi mo. Isa pa. Sapakin mo ngayon. O, tatanungin kita. Kakalabitin mo pa ba? Hindi na. Anong ibig sabihin? Untouchable na. Hindi na masita. Hindi na makorek. No? Ang nakalagay sa Bible, ano eh? Tingnan nyo, basahin ko po rito. 2 Corinthians chapter 6, verse 7. Ang pagkakaroon niya ng usapin laban sa isa't isa ay isa lang senyales ng kabiguan ng inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pang-aapi at palagpasin ang pandaraya sa inyo? Hindi ko naman sinasabing ipunin mo yan. Ang sinasabi po ng Biblia ay hayaan na. Sabihin mo nga sa katabi mo, wala kang magagawa para mawala ang pagpapala ko. O, tulad dito, sabihin ko po sa inyo, dito si Kuya Boy sa inyong harapan, no? Mahihirapan kayo na ako'y ma-open. Kahit mag-placard kayo rin ngayon. No. Okay, may magsasabing ganun. Ang tagal naman kasi mag-sermon. Yung ano ba yun? Hihikap, papakita pa yung, ano ba yun, yung gumaganon sa loob. Ang tagal mag-sermon ganito, ganyan. Kahit pa Facebook nyo, mahihirapan kayo na ako'y ma-open. Bakit kasi? Dapat hindi ka na mabilis. Long suffering ka dapat. Pero yung taga sa Tagalog yun, mahaba kang magsasuffer. Joke. Yung pagkatapos po ng lahat ng binintang sa'yo, ganito, ganyan, ganyan, nakita nila na talagang born na ginto. Ayun. Okay po. So, balik na tayo sa topic. No? Akala ko kasi merong ano dito, yung may misa. No? Ay, ano pala? Okay, pero kailangan magkapura din tayo kasi ano na, lumalakas ng init ng oven. Hindi nyo ba nararamdaman? Mabuti na lang at open tong ano, no? Alam niyo, itong lugar na to, memorable sa akin to eh. Itong ano, bilang beses na tayo nag-ano rito eh, nag-event. Dito kinasal si Aubrey, no? Okay. Ay, apat na bagay na sinasabi ng Diyos na pagbutihin nyo. Ngayon, ito pong apat na bagay na to, kumbaga parang goal. Sabihin nga natin goal. Kasi sabi ng Diyos, gawin mong goal ito eh. Ang Diyos na nagsasabing, gawin mo goal ito. No, ito dapat yung aabutin mo. No? Ay, okay po. So, simulan po natin. Number 1. Pagbibigay. Ano ibig sabihin nito? O, sige, dahanan ko na po, ha? Nung time na ako po ay baon na baon sa utang at yung time na ako po ay halos walang pera. No? Yung time na bakit ngayon? Ay, wala na, hindi na ako baon sa utang. No, magpipitong taon na wala akong utang. Ayan, tinutulungan po ako ni Lord sa mga pangangailangan ko nang hindi ako mangungutang. Ang credit card ko po ay 7. At yung credit card ko po ay pinatanggal ko na. Bakit? Di ko na nagagamit eh. Di ba? Di ko naman pinapatanggal, tinanggal. Sabi ko, bakit nyo tinanggal yung credit card ko? Hindi na po nagagamit ng 2 years eh. Ay, ganun ba yun? Sabi ko ganun. Ika-cut off nila pag di ginagamit. Bakit? Di naman sila kumikita sa'yo eh. So, nung time na ako po ay hirap na hirap, ako ay baon na baon sa utang, meron po akong goal. Ano yung goal na yun? Ito po ang sinasabi ng Diyos, isa dapat sa goal natin. Ano yun? Maging kasama ka sa top na nagbibigay. Tingnan po natin dito sa 2 Corinthians chapter 8. Isang goal ng mga Kristyano na dapat goal ng mga Kristyano ay yung hindi sila pahuhuli sa pagbibigay. No? Kailan mo naging goal ito, Kuya Boy? Nung wala akong pera. Pwede mo ba maging goal ito pag may pera ka na? Hindi ah. Yung goal mo na maging graduate ng college ay goal mo habang hindi ka pa graduate. No? Goal mo ito. Sabi niya dito sa verse 7, chapter 8 ng 2 Corinthians,
Ang sabi niya, kayo tanyag sa pananampalataya. Wow! Meron ba ritong kilalang-kilala sa faith? Ay, malakas ang faith niyan. Mataas ang faith niyan. Meron ba? No? Number 2, sabi niya gano'n, sa pagpapahayag, ang galing niya na mag-sermon. No? Pakikausap niya na lang. Kaso, nandun sa ano. Pakisabi na lang na, kami muna. Kasi baka mamaya mapasayaw tayo rito. No. Yung basta pag nag-start sila, stop tayo. Sana. So, pilitin po natin mag-concentrate dito ha. Kasi kung titingin kayo ng titingin doon, hindi naman kayo pwedeng umindak. Dahil nakakahiya. No, Krisyano ka, umindak-indak ka pag gano'n. No? Kakausap kayo naman, kinakausap naman ni Don. Sabi niya kayo tanyag sa pananampalataya, wow, ang lakas ng faith ni brother, ni sister. Okay yun, maganda yun. Sa pagpapahayag, ay, galing mag-sermon nito. No? Alam niyo, naalala ko po yung isang schoolmate ko. Ang laki ng problema niya sa school. Kasi graduating siya, nung tinanong siya, asa ng mga grades mo? Sabi niya, wala, hindi ko iniipon eh. Nagbibigay naman yung professor ng grades eh. Kasi sabi niya, mula second year, wala kang grade. Sabi niya, anong gagawin ko ngayon? Sabi ng registrar, ulitin mo na lang. Pwede ba namang ulitin yan? Hindi. Alam niyo, ang galing niya mag-sermon, ang galing niya magsalita, ang galing niya mag-advise. Napakataas ng faith niya. Nung dinalaw ko dahil para, kawawa ka naman. Pagtingin ko, alam niyo kung anong kadikit niya. Salip na Biblia, beer grande. Tawa siya ng tawa eh. Tapos sabi niya, ganun siya ng ganun sa akin. Pagpahirapan na pala eh, babalik din pala sa beer. Ang tagal lang yung Krisyano. Sabi niya sa pagpapahayag, ang galing mag-sermon nito. Talo ako. Tapos sabi niya, sa kalaman, wow, ang dami mong alam sa Bible. No? Ang galing mong magano, ang dami mong alam sa pagluluto. Ang galing mong makisama. Tapos sabi niya, sa kasipagan, wow, follow up ng follow up, visitation ng visitation, kahit na panahon ng kainitan. No? Ang galing-galing magsundo, ang galing-galing maghatid. At sa inyong pag-ibig sa amin, wow, love na love nyo kami. No? Lahat na lang ng hug. Puro mga muwa-muwa, chup-chup. Talagang kilalang kilala ka na, wow, very loving. Pero alam niyo, sabi niya, dahil kilala kayo rito, tanyag kayo dito, sikapin din ninyong manguna kayo sa pagbibigay. Hindi, magkaiba kasi yung, masipag naman ako. Hindi. Sabi ng Diyos, no, magkaiba yan. At ang isa pong goal dito na sinasabi ng Panginoon sa atin, sa kabila ng ang dami niyo ng accomplishment, sabi niya gano'n, sa kabila ng ang dami niyo katangian, ang isang maging goal niyo ay yung manguna kayo. Top ka sa pagbibigay. Hindi puro salita lang, hindi puro ministry lang. Sino bang tumutugtog ng gitara kanina? Hindi ko nakita eh. Si Koji. Kojik ba o Koji? Koji. Similar kasi yun sa Kojik, yung ano. Ngayon, sabihin natin, ganito, no? Maaaring sabihin, may trabaho ka ba iya? Ngayon, sabi niya, hindi na ako magtatrabaho kasi ako tutugtog. Wow! No? Pero sabi niya gano'n eh, hindi pa rin sapat yun. Sabi niya, ang maging goal mo, maging top ka sa pagbibigay, sa paglabas ng pera. Ano magagawa ko? Yan ang sinabi ng Biblia. Oh. Kaya nung ako po ay, nung ako po ay walang pera, ay, hindi ako papayag na pahuhuli ako. Kahit na anong mangyari, gagawa ng paraan na meron akong naitutulong. Kasi sabi niya, yan dapat ang goal mo eh. May mga tao po kasi pagpe-pray na lang kita, may nakalagay po sa Bible na hindi tama yan eh. Yung pagpe-pray na lang kita, sabi niya, barimeti, yung damit mo, bigay mo sa kanya. Giving pa rin. Giving. Nasabi niya, manguna kayo, hindi ipahuli kayo sa pagbibigay. Yan. No, ngayon, ang isa po kasi yung bibigyan, dahil may worker tayo ritong 3, kayo na pong bahala sa kanila, no? Bili kayo ng, ng Cerelac, ano pa ba? Yan, ang isang problema ritong init. No? Tapos yung mga simbahan nyo, yung walang walang ganito.
Nalala ko pa eh, sino po bang nakarating na sa, yung unang Montalban. Sino ba yung nag-worker doon? Ay nako, nag-anniversary kami. Sa labas lahat kami na simbahan. Bakit? Hindi namin kaya. Ang init. No? Kumuha ka nga ng itlog doon eh, yung sariwang itlog. Lagay mo lang ito, maya-maya, boiled na yan eh. No, okay, sabi niya gano'n, pagdating sa maging go nyo ito, maging top-notcher kayo sa pagbibigay. Bakit kasi, ito po ang sikreto ng payayamanin ka ng Diyos eh. Give, and you shall receive. Andito ang sikreto. Minsan sabi lang gano'n, mag-ministry ka, okay lang mag-ministry. Manalangin ka, okay lang manalangin. Walang problema ron. Pero pagdating po sa pananalapi, yung financial prosperity, abundance, nandun din sa pagbibigay. Kasi sabi ni Jesus, give and you shall receive. Kapag ka may sinuksok, may madudukot. So sabi niya gano'n, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Ano gagawin mo sa kayamanan sa langit? Pagdating mo ron, sa mo i-withdraw yun, may bangko ba ron? Sabi lang, doon sa langit, ginto daw ang kalsada ron. Ngayon naman, titipakin mong ganyan. Sabi sasanla. Nasa langit ka na. Dito mo kailangan ng pagpapala. Kasi ang ibig kong sabihin nun, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit kasi pwede mo rin i-withdraw sa langit habang nandito ka sa lupa. Ano nakalagay sa sa Mark chapter 10, nagsabi niya gano'n, aani ka ng 100 beses, mga lupa, mga bahay. Saan? Sa buhay na to. Dito mo mararanasan yan. Nakuha niyo mga kapatid. Halimbawa, sabihin natin, pagka ikaw nawalan ng isang, halimbawa, nawala yung tablet mo, nawalan po ako ng ng cellphone, nanakawan ako. Ngayon, nung nagpunta ako sa pulis, sa Quiapo ako nanakawan, sabi sa akin ng pulis, kasalanan mo yan. Nilagay mo sa likod yung backpack mo eh. Dapat nilalagay mo sa harapan kasi ang tawag nila inviting. No, inviting daw, na talaga raw nagyayiya ka na magnanakaw. Anong magagawa ko? Mali. Kung sa mali, sino nagkamali? Sabi ng pulis, ako. Sabi ng Biblia, yung demonyo. Kasi ang trabaho ng demonyo, magnakaw, pumatay at magwasak. Di ngayon, isasabihin ko kay Satanas yan, ibalik mo ng 7 beses. Kaya hanggat hindi ako nagkakaroon ng 7 tablets, hindi ako titigil. Nakukuha niyo mga kapatid. Ayan, kasi meron naman. Pero ito po, give and you shall receive. Sabi niya, maging goal niya na maging top kayo sa giver. Hindi po ako nagsabi, ang Biblia ang nagsabi. Amen po. So, number 2, sa pananalangin, sa haba ng panalangin. Maging number 1 kayo sa haba ng panalangin. Ayan, tingnan po nga natin dito sa 1 Corinthians 14. Verse 18. So, maging top-notcher tayo. Ito ang goal ng mga tao pagdating sa pagbibigay. Nakapaghalimbawa, sinabi si Jean, pasensya na Jean ha, kasi ikaw ang nasa harap ako, tsaka ikaw matagal ko nang kakilala eh. No? May mga sikreto pa nga kami ni Jean na nung time ng training, hindi ko na sabihin, don't worry. Save yung secret mo sa akin. Hindi kayo bubulgar, depende lang kung may maglibre sa akin ng 5 pizza. No? May way kasi kami ni Ajin para makita kung totoo yung okay. Wala, kinakabahan. Hindi ko na sasabihin. No? Verse 18 sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos na ako'y nagsasalita sa iba't ibang wika, higit kaysa sa inyong lahat. Pag sama-samahin kayo, mas matagal ako magtangs. Pag sama-samahin kayong lahat ng mga taga-Korinto, mas mahaba ako magtangs. Gawin natin goal. Hindi pwedeng, kamusta yung tangs mo yun? Nakapag-tangs na ako ng 30 seconds. Ano yan? Walang ganyan. Kasi sa tangs, pahabaan to. Paano mo magagawa yun? Buong simbahan, natalo mo sa pagtatangs. Pwede. Habang naglalaba ka, nagtatangs ka. Habang nasa jeep ka, o habang nasa van ka, habang nagtuturo yung teacher mo, siya kumarabarigera ba siya na magkala. Tama po ba? Amen, sir!
Ito sinasabi niya maging goal natin yung mahaba ang tongues. Mahaba ang prayer. Ang mga workers po, required sila ng 3 oras. Araw-araw. Nalala ko nung nalaman ko itong bagay na ito, sabi ko, hindi ako pahuhuli. Ayoko maging nasa ilalim ako ng listahan ng Diyos. Ewan ko, meron ba sa inyo yung elementary ko, yung high school? Siguro elementary to. Yung noisy. Nare-recall niyo yun, no? Sino yung top 3? Maniwala kayo, top 5 ako. Hindi ko kayang pigilin yung bibig mo na mag-ingay. No, na kumbaga, lagi na lang kayo, sabi ng teacher ko lagi na lang kayo top 5 Tapos lalagyan ka ngayon ng ruler sa bibig. Nandun ka sa harapan, may ruler ka, nakapila kayo ganyan. Yang ingay mo Pero dito sa Bible, sabi niya gano'n, manguna ka sa pananalangin, hindi yung ikaw pinakakaunti. Hindi pwede yun. Ito yung goal natin. Na kung gusto mo maging mabuting Krisyano, magandang Krisyano, magaling na Krisyano, at ang advice ng Diyos ay hindi ka mapapasama. Isa-save ka nito sa mga future problems. Sa halip na ang problema mo 10, magiging 3 na lang yan. Bakit? Naiwasan Kasi sinusunod mo ito. Lahat ng binibigay mo, lahat ng pwede ba lang mapagpalain ng Diyos yung taong di niya mautusan? Hindi Pwede bang iligtas ng Diyos yung di niya mapasunod? Hindi. Kung gusto mo ng pagpapala, ayan ang sinasabi ng Diyos, maging goal nyo ang mapagbigay. Maging goal nyo ang mapanalanginin. Mahabang manalangin. Kung magpe-pray ka, dapat kasama ka rin sa nakakatagal. Alam niyo ba yung mga workers, required, nung unang-unang batch ng worker? 3 araw, 8 hours ang prayer. Kaya pinakikinggan ko yung mga yan. Doon sa simbahan namin. Alam ko na nga kung sino nagpe-pray Kasi sa tunog nila. Meron, may mulso. At meron naman, sabi ko, si ganyan na naman yan. Meron ba parang nagda-dive. Kasi ano yung nagpe-pray niya? Nakakabisado mo na Pero ito po, alam niyo, ang ginawa ko, sabi ko, lahat kayo nagpe-pray dyan, yung pangalan nyo everyday, ilagay nyo, maging honest kayo sa harapan ng Diyos. Isulat nyo kung gaano kayo katagal nag-pray ngayong araw na to. May makikita ka, 3 hours, 4 hours, 3 hours, 5 hours. 2 hours, 1 hour. Alam niyo, yung pinakababa, 15 minutes. Sino? Yung mga leader. Hindi pwede. Ikaw nagde-decide sa simbahan, tapos wala kang time makipagkontakan wala kang, magkakamali ka talaga. Leader ka, pastor ka. Ikaw ang pinakakaunti na magbibigay ng time na nag-uusap kayo ng Diyos, ikaw ang pinakakaunti. Wala kang makukuha rin, magkakamali ka talaga. Gusto mo maging Gusto mo maging presidente? Gusto mo sabihin natin, ikaw ang senior pastor? Hindi pwede hindi ka nagpe-pray, hindi pwede hindi ka nagpapasting, at hindi pwede hindi ikaw ang pinakakulera at magbigay. Hindi pwede yun. Hindi pwede ikaw pinakamaiksi ang prayer. Kawawa ang simbahan, kawawa ang organisasyon kapag wala kang prayer. Tapos hindi ka pa nagpapasting. Required na talagang kailangan magbigay ka ng mahabang time. Si Moses nga ilang araw nasa bundok nagpe-pray. Hindi siya bumababa. Yung mga kasama nga niya, tagal naman ni pastor, tagal namin dito. Ayaw na nga niyang bumaba. Bakit di pa sila tapos ng Diyos mag-usap? Hindi po pwedeng wala kang time na tulad nito. Magsisermo kang ganito. Ngayon, tatanungin mo sa Diyos, 1 linggo yan. 2 linggo yan, 3 linggo yan, 4 na linggo yan. 1 buwan, 2 buwan, nagtatanong ka na kay Lord. Ano ang tutugtugin? Anong aawitin? Ilang beses mong uulitin? At hindi pwedeng puspus ka ng basketball palagi. At hindi pwedeng puspus ka ang probinsyano.
Hindi pwedeng wala kang time kay Lord na magbibigay ka talaga ng time kasi doon sa prayer room, pasensya na, tao lang tayo. Hindi po pwedeng 5 seconds, narinig mo na ang boses ng Diyos. Oo, pwedeng mapuspos ka. Within 5 seconds, puspos ka. Pero yung actual na sasabihin niya sa'yo, it takes time. Kailangan magbigay ka ng sapat na time para marinig. Bakit kasi? Leader ka eh. Kawawa yung simbahan mo, kawawa yung pinangungunahan mong grupo. Hindi ko alam kung ano sistema niyo sa pagtutugtog, yung bandad, pero yung namimili ng kanta, dapat nagpe-pray ito. Ano papakanta? Ilang beses ulitin. Minsan, sa totoo lang, habang nagpe-pray ka, no, makikita mo minsan yung sarili mo, papakita ng Diyos kung ano si sermon mo next week. Nakatingin ka na lang na gano'n, no? Malalaman mo kung sino yung nasa harapan, sino yung nasa likod, anong venue. Hindi naman palagi. Pero sasabihin sa'yo ng Diyos, minsan makikita mo na lang, may makikilala kang ganito. Maririnig mo na lang yung sermon mo, parang magta-travel ka sa future. Maririnig mo yung sinabi mo. O, di ngayon, pagka narinig mo na, susulat mo na. Ngayon, uulitin mo na lang. Pero saan mo nakuha yung sermon na yon, yung message na yon? Sa future. Bakit kasi? Nagbibigay ka ng time sa prayer. Kaya nga si Pablo, cannot afford siya na hindi mahaba ang prayer niya. Kaya nga sabi niya, I thank my God, nagpapasalamat ako sa Diyos, mas mahaba ang thanks ko kaysa sa inyong lahat. Kasi apostol to eh. Malaki yung ministry niya. Papayag ka ba yung leader mo walang prayer? Hindi nakikipag-communicate sa Diyos. Nag-report ka na ba? Kailan ba ako mag-report? Hindi pwede yung gano'n. Dapat may time ng fasting. Hindi, minsan kasi gusto ng mga tao alam niyo mga kapatid, may time noon sa sa baler. Yung unang baler na nalulungkot ako. Kasi wala pa tayong masyadong pastor. Ay, yung mga tao po, sinong gusto mag-sermon next week? Taasan ng kamay. Ako. Me. Bakit? Kasi may love gift na 100. Ang habol nila yung 100, yung pera. Kaya parang sabi ko, nag-grieve ako noong unang panahon pa. Pero praise the Lord, na pinagpala naman ng Panginoon, nawala yung mga yan. Kasi ang habol nila, yung may matatanggap na gano'n, hindi pangit yung gano'ng ugali. Tapos yung isa pa, galit na galit sa amin, dahil tinanggal namin. Paano ka namang hindi magagalit? Pambihira yung gitarista. Pagdating ng linggo, may hangover pa. May alak. Tapos sabi niya, di ba sabi niya, dapat mapuspos tayo ng malasing tayo. Hindi alak ang maglalasing sa'yo. Tapos hindi pa nagsuklay. Sabi ko, ano ba naman to? Parang, ang hirap. Pero praise the Lord, nawala po yung mga yan. Okay, ito po yung sinasabi niya. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil masigit ako. Ibig sabihin, ito yung goal natin na maging, i-goal mo na maging mahaba ang prayer mo. Alam niyo po yung kapatid ko, Conservatory of Music, yung sumunod sa akin. Nag-aaral siya sa Santa Isabel. Music. Ako naman, hindi naman ako ganun kalaking fan ng yung hindi ako kasama sa mga fans ng music na, kailangan bang kailangan mo ba ng 4 na taon dyan sa dyan sa piano? Wala nang ginawa ko di tugtog, nakaganon na ako na aga-aga, tugtog ng tugtog, di na tumitigil. Katutugtog, hindi ko naman naintindihan yung tugtog. Mga mga Mozart, Bach. Alam niyo yung mga ganon, yung mga classical, ganon siya ng ganon. Pero alam niyo po, kasi kapag kasi naman nagtrabaho ka na sa music, hindi naman basta titingnan yung yung diploma mo Hindi yun. Patutugtugin ka. Titingnan ngayon kung talagang magaling ka. Alam niyo dahil sa tugtog siya ng tugtog. Yung daliri niya, nakikita niyo po ito? Ito. Dire-diretso, Sa kanya hindi. Talangka. Ito, papunta ron. Ito, papunta ron. Bakit? Pinipilit kasi niyang abutin yung mga keys ng piano. Ang tagal-tagal niya nagpa-practice. Pero,
Oo, nawalan siya ng time manood ng TV. Nawalan siya ng time maglaro. Nawalan siya ng time mamasyal. Pero nung kinakuha siya sa trabaho, nagtrabaho siya sa Yamaha. Lahat ng magagaling doon, pinalitan niya. At ayaw siyang pakawalan. Ang sabi sa kanya, sabi niya magkukwit na po ako kasi may anak ako, ganito, ganyan. Alam niyo mga kapatid, magkano gusto mo dagdag namin sweldo sa'yo para huwag ka umalis? Yamaha yan ah. Bakit? Kasi magaling eh. Ngayon, ito, kung mawawalan ka talaga ng time sa ibang bagay kasi nga, mahaba ka mag-pray eh. Pero huwag mong gagawin yan sa pagkain. Mapapanis na yung pagkain, hindi ka pa natigil mag-pray. Hindi yun. No? Pero ang tinutukoy po dito, yung prayer life mo, tanggalin mo yung ibang mga extracurricular mo. May nagsabi nga sa akin magde-deactivate po muna ako ng Facebook. Sabi ko, bakit? Kasi wala na po akong ginawa. Kung di tumingin sa Facebook hindi na ako makapag-concentrate sa Bible eh. Di good. Yung mga sacrifices na yun, alam niyo ba, nung unang panahon, naalala ko po wala akong sining pinalagpas. Wala akong pelikula. Wala akong movie na pinalagpas. Lahat yung pinanood ko kahit ng pangit. Dahil gusto ko lang yung malamig sa loob. Ngayon, meron ako naglalakad po ako sa Cubao at nakita ko yung billboard ng isang pelikula na ang title ay The Crypt. Crypt. No, mga monster yun. Buwan na gina ako no. Kaya sabi kong gano'n, panuurin ko to. Alam niyo, nakarinig akong boses. Sabi ng boses, kung gusto mo mapaganda ang ministry mo, isusuko mo yan. Ayaw ka. Yan ang hinihingi ni Lord eh. Yan sabi niya rito, dagdagan mo ang prayer mo. Huwag kang pahuhuli. So number 1, sa pagbibigay, huwag kang pahuhuli. Sa pananalangin, huwag kang pahuhuli. Huwag niyo mga kapatid. Okay, so number 3, sa sipag. Yan. Although meron na tayong binasa rito, pero buksan po natin dito sa 1 Corinthians 15, 58. No? Ayan na. Ayan na. Alam, iniisip ko, kaya siguro ang reklamo ng mga tao sa disyerto, yung mga Israelita. Kasi alam niyo po, mapalad po ako na inimbitahan ako sa Dubai. Dilibre ako kasi nagkasal ako ro. Alam niyo, napansin ko sa Dubai, mga 3 beses ang init dito. Grabe yun. Kung meron na po nakapunta sa Middle East, maniniwala kayo rin dahil, alam niyo yung tambutso ng kotse, ng sasakyan, parang nakatapat sa'yo. Kawawa ang mga Pilipino ron. No? Kaya ang mga mall noon hanggang gabing-gabi, bukas. Paglabas mo sa labas, yung ganito, hindi mo 3 times ang init do. Kaya nga siguro yung mga Israelita, imagine niyo. Tapos sabi ng Diyos, ayaw ko na mareklamo. Paano ko? Mga Pilipino nga, ang reklamo eh. How much more pa yung mga Israelita? Okay, sabi niya gano'n. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Lahat na lang ng gawain, present ka. Lahat na lang ng gawain, kumbaga hindi ka nakakalimot. Alam niyo, tinetesting tayo ng Diyos eh. Nakukuha niyo mga kapatid. Tinetesting tayo ng Diyos na maaasahan ko ba ito? Kasi, Lord, gusto ko yung maging katulad ni Benny Hinn. Pero pag nandiyan si Benny, hindi ka pupunta. Okay, Lord, gusto ko maging katulad ni Pastor. Pero pagka service, wala ka. Lord, gusto kong pagpalain mo ako sa gawain, wala ka. Paano ko pagpapalain? Doon pala, nakikita ng bagsak ka eh. Magpakitang gilas ka. Ano ba yung tawag doon? Maglangis ka. Tama ba yung term na yun? Naglalangis? Alam niyo, halimbawa sabihin natin, si Kuya, yumaman. Nakita siya nung nawawala niyang milyonaryong lolo. Halimbawa, hindi ko naman alam. Nakita, ikaw magmamana ng mansion ko. Nararamdaman ko ng init. Kayo ba? Oo nga eh.
So, sabi niya, magpakasipag kayo. Nandun ang suporta mo, hindi, kaya na nila yun. Ano ka ba? Nagpapakitang gilas ka sa Diyos. Na dapat every opportunity na ikaw ay makatulong, makapakinig, na sa every event, nandun yung present, ay, kandidato ko sa pagpapala. No? Kasi, yun ang sinasabi niya, i-advise ba ng Diyos ito kung makakasama sa inyo? Hindi Hello? Amen. Alam niyo ba, sinasabi nila ngayon, nagkalat daw po ang mga ubo, sipon. Nagkalat ang mga ubo, sipon. Tapos sabi ng doktor, binibigyan ko na ng antibiotic. Sabi ko ano, bakit kailangan bigyan ng antibiotic na sigurado bang kailangan na yan? Eh sabi niya, binigyan ko lang kasi ng Solmux, at binigyan ko ng vitamin C, ng tubig. Bumalik sa akin, yung pala, pneumonia na. Kaya inuunahan na raw niya. So, kaya nga, advice, sabi ng doktor, drink plenty of, yun. Sinasabi niya, drink plenty of, habaan mo yung prayer mo. Maging top-notcher ka sa pagbibigay. At lagi kang present sa gawain. Hindi, kaya na niya yan. Ganun, hindi naman tayo invited. Ganito. Nakukuha niyo mga kapatid. Meron tawag sa ganun eh. Sino bang nakakaalam ng halimbawa yung maggagapas? Makikigapas ka? May tawag dun eh. Ano tawag sa ganun? Nakikiani. Ngayon, pagka nakikiani ka, bibigyan ka niya ng reward. Ngayon, kung sasabihin mo, hindi naman sa akin yun eh. Hindi naman kadamutan mo. Hindi mo ba alam na kapag nandun ka sa gawain, nakikiani ka, may reward na kang matatanggap? Tsaka, sinabi na nga ng Diyos, maging masipag ka sa gawain. Hindi maging tamad, kundi maging masipag. Naalala ko pa yung isang kasama ko, niyaya ko doon bukas kami ng pinagpastor ako sa Anguno, nung tsuhin ko. May simbahan siya ron, sabi niya, ikaw muna kumawak. Ay di, nagyaya ako ng mga taga-Rema. O tara, tulungan niyo ako. Mag-service tayo sa Anguno. Ngayon, pagdating doon, di natapos yung service, ngayon sabi ko, maseda naman. Sabi niya, nagsimba na ako eh. Kaya may katwiran na yan. Sabi ko, bakit araw ng linggo ngayon? Nagsimba na ako nilang umaga eh. Pwede na yun. Sabi niya, maging masipag ka. Nakuha niyo mga kapatid. Kasi kahit ako, hindi ko ipopromote yung tamad. Ang hinahanap ko yung nagpapakitang gilas, yung talagang sumisip-sip kay Lord. Kaya sabi niya gano'n, no? Huwag matitinag, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Punta lang punta. Maging masipag ka. Atin lang natin. Kahit na taga-palakpak ka o taga-ngiti at taga-amen. Sige lang. Bakit kasi? Ang Diyos nag-o-obserba. Maniwala kayo, ang Diyos ay nag-o-obserba. Tinitingnan yan. Ngayon, minsan, alam niyo po, isang problema po yung pagdating kasi ng linggo. Ano ba yung mga ministry dito? Music, MC, ano pa? Sermon, tutugtog, ano pa? Pero alam niyo, isang pinakasikat na ministry dito, maraming bakante. Abono ministry. Ay kung meron ka niyan, di sige. Maging tanyag ka sa ganyan. Sabi niya, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So, yung pagkiki-involve mo pala, pakiki-attend mo, pakikitulong mo, pakikisama mo, ay hindi pala sayang sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi pala sayang. So, may gantimpala pong ibibigay sa iyo ang Panginoon. Ngayon, sabihin natin, yung mga pastor po natin, at saka yung mga districts natin, at saka yung mga nasa mataas na tungkulin, sa palagay niyo ba, malalagay sila riyan kung hindi sila nagpagal? Sa palagay niyo ba, malalagay sila doon sa posisyon na yun kung nawala sila? Hindi. Kasi sila yung nanatiling tapat. Ayan. No? Ito yung mga goal natin. Number 1, maging tanyag ka. Number 1 ka. Sabihin natin, top 5 ka sa pagbibigay. Kung di man ikaw yung number 1, maging top 5 ka, top 10 ka sa pagbibigay
Number 2, yung mapanalanginin ka na ikaw yung tulog na ang lahat, ikaw nagpe-pray ka pa rin. No? Wag naman yung wag naman yung time ng prayer, doon ka tulog. Pagka tulog ka, doon ka na magpe-pray. Hindi gano'n. Sabi niya gano'n, maging mapagbigay, maging mahaba, matagal sa pananalangin. Meron pong isang may isang tao sa Bible. Hindi ako nagkakamali, sa Lucas ito, tsaka sa Mateo, yung sabi niya na si Propeta Simon. Sabi niya gano'n, tagal-tagal niyang nagpe-pray sa templo. At nung dumating si Jesus, alam niya kung sino yung bata eh. Bakit? Kasi sa haba ng prayer niya, kinakausap na siya ng Diyos. Bakit? Kasi kakatagal mo, alam mo, katagal-tagalan mo mag-pray, ichisismis sa'yo ng Diyos eh. Hindi, sinasabi ko yung word na chismis. Sasabihin sa'yo ng Diyos yung problema ng Pilipinas. Sasabihin sa'yo ng Diyos yung problema ng kamag-anak mo. Sasabihin sa'yo ng Diyos yung problema ng simbahan. Sasabihin ng Diyos yung problema ng mahal mo sa buhay. Bakit? Nagbibigay ka ng time. Nakikibalita ka sa Diyos. Pwede mangyari yung gano'n. At ang number 4 po, ay yung maging goal nyo ang isa sa pinakamatyaga na Kristyano. No? Makikita po yan dito sa 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2. Okay, dito po sa dito po sa sa Tagalog, MBB, mabuting balita, hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos sa halip. Meron pa kayong kakilala na pagkakausap mo, lagi na nakikipag-away. Parang yung mga Japanese, ganyan eh. Parang lagi Harikiri, Mitsubishi Toyota. parang lagi sabi lang, mga kapangpangan daw ganun. Tatay ko kapangpangan kaya alam ko. Ngayon sabi niya gano'n, sa halip, dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat. Ito mga kapatid mahirap ka bang pakitunguhan? Ito taon to, pag wag mo lang isali yan, ang hirap kausap. Bakit? Parang inaayawan ka ng tao dahil ang hirap mong pakitunguhan. No? Tapos sabi niya gano'n, maging mabuti, dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat. Hindi okay na kuya sana, kasi mahangin naman. Okay lang. Sa likod na lang kapatid. At ano ba pangalan mo? Wala, nakalimutan niya. Ano pangalan mo? Roswell. Alam ko yung lugar na yan eh. Ang alam ko nasa Amerika yan, Roswell. Nandiyan yung mga bumagsak na mga UFO. Hindi, si Roswell. Ang isang goal mo, no? Tingnan mo to, gano'n ka nakatagal kay Lord? Bago pa lang. Oh, yan ang maganda. No? Hindi ko naman pwede sabihin, yan ang pogi, yan ang maganda. Diba? Itong maganda dahil bago ka pa lang, ito yung mga aabutin mo. 1, maging number 1 ka, kasama ka sa mga number 1 ng pagbibigay. Ayaw ng Diyos pinapractice yung pagiging madamot, yung puripot. Lalo na sa gawain to eh. Alam niyo sa bahay namin, hindi nawawala ng worker. Ay, ang bilis makaubos ng budget. Maniwala kayo. Iniisip ko, kung ako lang naman ang nandun eh. Wala naman akong kapatid, wala akong nanay. Mga kasama ko rin, yung aso lang. Yung aso na, dog food. Hindi naman ako nakikihati sa dog food. Pero daming worker doon. Pero, alam niyo, yung kumbaga, ayaw ko magdamot. Bakit kasi, mga lingkod ng Diyos yan eh. Ako, pag ako nagutom, pwede lang ako mag-chowking. Pero sila, pag nagutom yan, hindi lang masasabi na pwede pong makikain. Nanay ko, naging full-time worker ang nanay ko eh. Kaya alam niya ang pakiramdam. Kaya nga, sabi niya rito, maging, ang isa sa goal mo, maging top ka sa pagbibigay.
No? Kumbaga sa klase, isa ka sa mga valedictorian. Ano pa? Cesarean. Basta nandun ko sa top. Na ang goal ko, sasabihin ni Roswell, maging number 1 ako. Kasama ako sa top na giver. Number 2, ako yung isa sa pinaka-mahabang mag-pray. At number 3, isa ako sa magiging masipag na lingkod ng Diyos. Yan ang dapat mga goal mo. Tapos sasabi niya rito, no? Dapat number 1 ka rin sa pakikitungo. Hindi yung ang hirap kasama sa buhay yung ito. Ang hirap pakitunguhan. Alam niyo ba yung rosas, ang ganda-ganda nga, matinik naman. Pag inamoy mo, may bubuyog pala, pumasok na sa ilong mo. Magsisisi ka lang eh. No? Ito mga kapatid sabi niya, maging number 1 ka sa pakikitungo. Hindi yung mahirap kang pakisamahan. Mahirap kang pakitunguhan na pambihira. Minsan yung leader na nag-a-adjust sa member Piniplease na lang lahat ng member Yung, kumbaga, di ba pwedeng ano mangyayari kapag gaganon? Mamaya na po tayo mag-start, mga after 1 hour pa. Di 1 hour na tayong late. Kasi, wala pa sila kung hanggang sa mamaya, alam niyo po, minsan meron kaming anniversary, 9 o'clock. Dumating ang mga tao, alas 12. Pambihira. Ito sabi ko ngayon ako nakaranas ng ganito. Yes, totoo po. 9 o'clock ang service, 12 dumating yung... Bakit? Kasi sanay na pinakikisamahan sila ng... Di mo sa katabi mo, ang hirap mo naman pakisamahan. Ang cute-cute mo pa naman. Huwag kayong gagaya sa akin nung nag-aaral ako. Ang pasok ko, ang first subject ko, alas 7. Ano oras kaya nagigising? Alas 7. Huwag nyo gagayahin yung gano'n. Siguradong babagsak ka yan. Ano nangyari? Bumagsak nga ako. Na-prophesy ko na yung pagbagsak ko Kaya nung mga pagkatapos po ng mga isang buwan, di ko na tinuloy. Bakit? Alam ko na Bakit ko ba itutuloy? Alam ko namang babagsak ako. No, di repeater. Kaya minsan may mga tao po talaga imposible pagpalain ng Diyos Kasi hindi makapasa-pasa. Sabi niya gano'n, pakikitungo, mahusay at matyagang guro. Mahusay at matyaga. Isa sa mga goals natin ito, yung patience. Ay, alam niyo po, dito sa Rema, kilala ko. Ako ang pinakamahaba ang PC. Dito sa Rema, ako. Kung hindi niyo pa alam, ngayon alam niyo na. Bakit? Kasi pinipilit ko po, yung nga lang, yung pagbibigay, hindi ko kinukwento, ang dami ko binigay ngayon, pangit naman yun. Na yung kinakalat na yung pagbibigay mo. Huwag naman ganon. Pero kumbaga, hindi ko naman kailangan isabihin pa, pero kilala po ako rito na number 1 ako sa haba ng tiyaga. Kasi dapat ang leader po, siya ang pinakamahaba ang tiyaga. Siya ang pinaka nagkikare. Siya ang pinaka nagsusuporta. Siya ang pinaka nagmamahal. Huwag mo iboboto yung isang taong hindi nagkikare sa mga tao. Yung pinakamalaki ang pagkikare sa mga tao, yung dapat ang iboto mo sa politika. Amen. Minsan nga, may nag-ano tanongin ko nga kayo, sino ba may mga asawa rito? Yung mga boyfriend, girlfriend? Sino? Ha? May asawa ka na? No. Anong mas gusto mo? Yung mas mahal mo o mas mahal ka? Ikaw. Anong gusto mo? Mas mahal mo siya o mas mahal ka? Mas mahal ka. Ikaw. Ikaw, Jean, ano mas gusto mo? Mas mahal ka? O mas mahal mo? Balance lang. Di ba? Balance lang. Ano tawag mo dun sa yung mas mahal mo, tapos hindi ka naman ganun kamahal, pagpapalit ka niyan. Pero kasi mas mahal mo, kaya okay lang. Ano mangyayari nun? May spoiled. May spoiled. Okay po, ito. Sabi niya, ang isa sa mga goal natin ay yung mabuti sa pakikitungo sa lahat. Hindi yung mahirap kang pakisamahan. Hindi yung mahirap kang kasama.
No? Mahusay at matyaga. Yung patience. No? Patience. Nalala ko yung yung isang kwento. Sabi nung nung misyonaryo. No? Sabi nung misyonaryo, may nakita siyang baluga. Mukhang alam na niya yung kwento. Matawal eh. Hindi pa nagsisimula. Sabi nung pila yung misyonaryo, hindi makapaglakad. Sabi niya, baluga, pupunta tayo doon, sa tribo doon. At share natin ang Word of God. No? Alam niya, may baluga na eh. Happy birthday. Sige, balik tayo kay baluga. Ngayon, sabi ni so yun, patapos naman ako kung kailan ending. Okay, magsipagsisi kayo sa mga kasalanan nyo. Lumapit kayong umiiyak dito sa harapan. Paano ka mag-aalta ko? Parang ano po yan, yung mga Bisayang kanta. Ilakas mo pa. Closing na tayo. Ngayon ko lang narinig yung happy birthday na yun. Parang bagong kanta. Dali na lang naman to. Ayan. Ando na sila. Matatapos naman na to. Asa na tayo, Nakay? Sabi ng misyonaryong Pilay, pupunta tayo rin sa bundok doon. Magsishare tayo ng Word of God. Ang problema, sabi niya, baluga, Pilay ako. Kaya kailangan mo kong buhatin dito. Ayan. Ngayon, sabi ng baluga, sige po. Adi binuhat siya. No, pagkaraan ng mga dalawang bundok, biglang sabi ng baluga, pagod na ako, pastor. Malayo pa ba? Sabi niya, patience, baluga. Patience. Ngayon, lakad na naman sila. Dalawang bundok na. Sabi niya gano'n. Malayo pa po, pastor. Sabi niya, patience, baluga. Patience. Pagkatapos, isang bundok pa. Sakit na yung paa ni baluga, sabi niya. Sakit na po yung paa ko. Malayo pa po, sabi niya, patience, baluga. Pagkaraan ng dalawang bundok, sabi ni baluga, akala ko ba na doon na po tayo, sabi niya, patience, baluga, patience. Pagkaraan ng tatlong bundok, sabi ni baluga, hindi pa tayo nakakarating eh. Sabi niya, patience, baluga, patience. Ngayon, sabi niya, pagkaraan ng dalawang bundok, sabi niya, malayo pa ako, sabi niya ng baluga, patience, baluga, patience. Pagkaraan ng tatlong bundok, sabi niya, hirap na po ako, sabi niya, patience, baluga, patience. Pagkaraan ng dalawang bundok, sabi niya, malayo pa po, sabi niya, patience, baluga, patience. Pagkaraan ng dalawang bundok, sabi niya, malayo pa, sabi niya, patience, baluga, patience. Pagkaraan ng tatlong bundok, malayo pa po, patience, baluga, patience. Nainip ka na? Okay. Sabi niya, patience, baluga, patience. Pagkaraan ng dalawang bundok, sabi niya, hindi na manita yung pa ako, sabi niya gano'n. Sabi niya yung pastor, patience, baluga, patience. Pagkaraan ng dalawang bundok, sabi niya gano'n, malayo pa, pastor, patience, baluga, patience. Pagkaraan ng dalawang bundok, pastor, patience, baluga, patience. Pagkaraan ng tatlong bundok, pastor, patience, baluga, patience. Pagkaraan ng 5 bundok, sabi niya, pastor, patience, baluga, patience. Pagkaraan ng 5 bundok na naman, sabi niya, pastor, sabi ni pastor, patience, baluga, patience. Nainip ka na? Hindi pa rin. Hindi kasi ikaw yung nagbubuhat eh. Pagkaraan ng 2 bundok, sabi niya,
Lord, sabi niya, totoo ba itong pastor na ito? Pastor, wala, di mo ba ako iniisip? Sabi niya, patience, baluga, patience. Pagkaraan ng 3 bundok, pastor, patience, baluga, patience. Pagkaraan ng 4 na bundok, pastor, patience, baluga, patience. Pagkaraan ng 4 na bundok, pastor, patience, baluga, patience. Nainip ka na? Hindi pa rin. Pagkaraan ng 5 bundok, no? Patience, baluga, patience. Pagkaraan ng 5 na naman bundok, kinalabit niya yung pastor, dito sa balikan niya, patience, baluga, patience. Nainip ka na? Di ba? Yung totoo. Yung totoo. Yung totoo. Patience, baluga, patience. Yun. Kapag ka nainip ka, yun. Ay, okay, okay. Tugtog ka na. Kasi nababalugan na yung mga tao. Pag nainip na yung mga tao sa sermon, sabihin nyo, patience, baluga, patience. Ayan. So, yung isa pong goal natin ay yung maging matyaga. Ang goal ko po, ako yung pinakamahaba, hindi kalagitnaan at hindi maiksik. Dapat bilang lingkod ng Diyos, ikaw ang isa sa madaling pakitunguhan at ikaw ang isa sa pinakamatyaga pagdating sa pakikitungo. Actually, hindi nga sinabi rito ang paglilingkod kundi sa pakikitungo. No? Ano ba tawag sa akin? Liaison ba tawag doon? Hindi. Coordinator? Yung mga ganyan na madali kang pakitunguhan. No? So, yan po yung ano natin. Yung nga po tayong lahat. Ano ba magandang awitin natin dito? Alam mo ba yung ano, yung puso ko yung sinisiyasat, alam mo? Sige, yuko lang tayo, pray tayo. Hallelujah. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alahas, ang lahat ng oyan iyak mo na. Ang lahat na aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim o yari ay nalaman. Salamat sa'yo. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay bibigay sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutuhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ay tingin po kayo lahat dito. Mga pastor, ito po ang goal natin. Sa mga gustong pastor, sa kahit mga workers, no, na
Ito ang goal natin, na ang mga miyembro natin ay maging number 1 sa pagbibigay, number 1 sa prayer, number 1 sa sipag, sa gawain, number 1 sa ugali, sa pakikitungo, sa pagtitiyaga. Ngayon, kung nakikita mo yung miyembro mo na hindi ganyan, tatarabahuin mo yan. No, kausapin mo yan, encourage mo yan, i-correct mo yan. Kasi ito yung gusto ng Diyos eh, hindi gusto nila. O hindi lang gusto mo. Ito po yung pattern na ibinigay ng Diyos sa atin na ito yung gagayahin natin eh. Gagayahan natin na mga miyembro po natin ay dapat ganito. Ngayon, paano mo magagawa yun? Number 1, tuturo mo. At number 2, by example. Mga workers, no, gusto nating mga miyembro ganun, maging example tayo. Trying hard ako, trying my best ako bilang pastor na makitaan ako ng ganito. No, na ako ay approachable, ako ay marunong mahusay, makitungo, matyaga. Dapat ganun tayo. No? Eh, hindi naman yung basta nag-sermon ka na lang. Hindi naman basta yung nagturo ka na lang, nag-Bible study ka. No? Ito yung goal nating mga pastor. Ito yung pagagawa natin. Na hanggat hindi sila ganyan, eh, palyado tayo. Amen po ba? Ayan, kaya, napakahalaga po na i-monitor natin yung mga tao na ganyan na ba siya? Ugaling Kristo na ba siya? Or hawak pa rin siya ng kadamutan? Kasi sa totoo lang, mga kadamutan po, yung ganyan, lalo na sa pagbibigay, espiritu yung iba yan. Na talagang hanggat hindi napapalayas yung demonyong yan, nagiging yung may espiritu ng kahirapan. So, importante po ito. Bakit? Kasi ito yung pagiging Christ-like. No, na kahit nasabihin natin, hindi ka magaling sa ibang bagay, pero andun yung tiyaga mo. Andun yung husay mo sa pakikitungo. Nandun yung kaamuan mo. Mahaba pa to eh. Kasi alam niyo po ba, yung pong lahi ng Israel na nandun sa Egypt, ay kailangan bumalik sa lupang pangako. Ang problema, sanay na sanay sila sa buhay squatter. Excuse me po, doon sa term ha. Talagang mga palinggera tong mga to. Itong yung kumbaga, sanay na sila sa buhay ng away-away. Ngayon, ang pinili ng Diyos, dapat sa totoo lang, ang pipiliin mo na mag-aakay sa kanila, yung mabagsik, matapang, no? Yung tough. Pero, ang pinili ng Diyos ay yung pinakamababang loob. Sa buong mundo, si Moses ang pinakamababang loob. Bakit? Kasi yung mga ugaling ganyan, ang qualified na maging leader. Yung mababang loob. No, na aasa lang siya sa Diyos para ma-mission accomplish siya. So, i-check po natin yung sarili natin. Kamusta ba yung pasensya ko, yung tiyaga ko, yung kababaang loob ko, no? Yung iba, tulad ng pagbibigay, kasipagan, gano'n, kasama na lahat yan. Pero yung ugali, na ito po yung humility, yung pagiging humble, yung pagiging mababa. Napakahalaga sa mata ng Diyos yung ganong ugali. Amen po ba? Kasi kapag halimbawa nakita si Roswell na gano'n ang ugali, ayun yung born naging gano'n, ay mababang loob pala yan, ganito. Sino mapupupurihan? Sino? Pero kasi kapag nakita nagwala-wala yan, sasabihin nga, born again pa naman. Sino napupulaan? Si Lord pa rin. No? At yun nga ang sinasabi po ng Biblia ito yung maging goal natin. Amen po ba? Ayaw, sige po. Yung ko nga po tayo minsan pa. So, makipag-usap tayo sa Panginoon. Lord, ano ba yung mga bagay na dapat pang ayusin sa ugali ko? Pwede ba akong masita? Kahit mali yung pagsisita, pwede ba akong makorek? Kahit mali na yung pag-uwi ng pagkukorek, kahit walang love, pwede ba akong mabati?
Ito yung mga goals natin eh. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ay di, salamat, Panginoon, pinutuloy mo. Ikaw lang ang may alam, aking patutuhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ay, tingin po kayo rito mga kapatid. Alam niyo ba yung ugali na, no? Yung, ay, di papalamang yan. Yung ganang ugali na, ay, nako, si brother, si sister, ay, di papalamang yan, papatol yan. Maling-mali. Wala sa Bible yan ganyan. Yung hindi papayag na magpatalo yan o magpalamang yan, hindi yan nagpapatalo, hindi nagpapalamang. Aba, bilang Kristyano, paglaban mo karapatan mo, mali. Maling-mali. Mawawala ka sa pagiging Kristyano pag yan at katitisuran ka ng marami. Kasi ang nakalagay po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 7, ano ba kung nagawa ka na lang ng mali? Ano ba kung ikaw mali? Hindi mo pa mapalagpas ito? Hindi mo pwedeng panghawakan yan eh. Kasi yung ganyan po, ugali ng hindi born again. Kaya kung meron pa tayong ugali ng hindi born again, magpa-born again na tayo. No? Kasi maaaring yung heart natin ay born again na, pero yung ugali, hindi pa, mapupulaan po ang Panginoon. No? Kasi sabi niya gano'n ano ba, kung di niyo ba pwedeng tiisin na nagawa kayo ng mali? Ibig sabihin, huwag ka na pumatol. So, dapat talaga makita ang mga himala sa atin. Pero ang isa pa dapat makita sa atin yung ugali na hindi na ako katulad ng dati. Kalmado na. Banayad na. Payapa na. Hindi na ako katulad ng dati. Graduate na ako sa paglalasing, pero graduate na rin ako sa sungit. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay ibig sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuloy mo. Aking patutunan, salamat sa'yo, gusto ko iyo. Tinatawagan ko nga si Tina, si Badong, dito sa harapan. Ay ko iyo. Ito si Badong. Ang lahat ang lahat pag-pray nyo sila, hands lang, mabilis lang pag-pray. Sabi niya, inaambing ko na mag-healing ko sa tao nito. Nag-pray ka natin mag-healing ko. Ito po. Okay lang po. Thank you.
Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat. Ito po yung pag-ubog ng Diyos sa atin. Ito po ang pag-ubog ng Diyos sa atin. Salamat. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuloy ko. Ikaw ay salamat sa'yo, salamat, Panginoon, kilala mo ako. Salamat, Panginoon. Ito po ang goal ng mga pastor na hubugin ang mga miyembro, ang mga nagsasakupan sa mga ugali na ito. Na sa kabila ng sinaktan si Jesus, sinaktan siya, niluraan siya, ipinako siya, may ugali si Jesus na worth sambahin. Yung ugali na kaya niyang magsabi na patawarin mo sila. May maaari na magsabi, hindi ako katulad ni Jesus, sorry, hindi ka maliligtas kung hindi ka magiging katulad ni Kristo. Yan po ang batayan. Yan ang ibig sabihin ng pagtanggap ni Jesus bilang Panginoon sa sarili na tagapagligtas. Magpapahubog ka na maging kaugali ni Jesus. Hindi yung salita kasi tinatanggap ko o salita lang, pero yung kaya ko ng magpahubog sa ugaling gusto ni Jesus. Doon mo masasabing born again ka. Ano ba kung nagawa ka ng mali? Sabi ni Jesus, patawarin mo sila, worth na sampahin. Yung ugaling gano'n, kaya na si Jesus po ay worth na sampahin dahil sa ugaling niyang gano'n na kaya niya sabihin, patawarin mo sila. Ang lahat ay sa'yo,
Panginoon, itinutuloy mo ako. Ikaw lang ang magdalaw sa aking patutungan. Sa'yo, ay tingin po kayo sa akin, no? Patapos naman na yung prayer. Tuloy niyo lang po yung prayer, tingin po kayo. So dadaanin ko sa medyo... Nakakita na ba kayo nung bodybuilder na ang laki-laki ng muscle? Yung ang ganda ng abs niya? Tapos yung dito niya, yung likod niya, yung shoulder niya talagang matambok. Kasi tapos yung biceps niya, yung wala siyang tiyan. Talagang 6 yan. Ngayon, tanungin ko po kayo, gano'n na kaya kadami ang binuhat niya? Bakit siya naging gano'n? Eh, syempre, manghuhula tayo. Basta ang masasabi ko, marami. Ngayon sa ugaling yan, gano'n na karami ang tiniis na ninyo? Gano'n na karami ang correction na tinanggap ng bawat isa sa inyo? Sa ugali niya, na meron ka ngayon. Ikaw ba ay nahubog ng pagsubok kasi yung mga yan, design niya para maging katulad ka ni Kristo eh. Dinesign niya para humaba ang tiyaga mo at pasensya. Pero ilan na ba sa ugali niyan, makikita ba yung nagtagumpay ka doon sa mga barbell na yun? O sinukuan mo? Eh kayo lang po nakakalam. Mga pastor, ito po ang goal natin, ito po ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Paano mong gagawin ng mga miyembro mong ganun? Number 1, magtuturo ka. Number 2, magiging example ka. Nakukuha niyo mga kapatid. Kasi pag naging katulad ka ng ugali ni Jesus, alam niyo, may nakalagay sa Bible eh, hindi ka magagalaw ni Satanas eh. Kasi sabi po, sabi niya, ayan ang Satanas, sabi ni Jesus, pero wala siyang magagawa sa akin. Nasa Bible yan. Hindi ka magagalaw ng kaaway kasi nga, walang makita sa iyo eh. At saka malakas ka. Minsan sinasabi po natin, Lord, tanggalin mo nga yung binubuhat kong problema. Yung buhat-buhat mong problema. Alisin mo, Lord. Madalas po hindi ginagawa ng Diyos. Sinasabi ko madalas, hindi po minsan. Madalas, hindi po tinatanggal ng Diyos yung problema. Eh, anong ginagawa sa'yo? Pinalalakas lang niya yung balikat mo para makayanan mo. No, kasi hindi po maganda yung magaling kang mag-praise the Lord and yet may ugali po na hindi nakakalugod sa Panginoon. No? Eh, sabi nga nung nanliligaw, magbabago ko, sagutin mo lang ako. Winiwin niya yung heart ng girl. Hindi ba winiwin natin ang heart ni Lord? Kaya nga kaya nating alisin yung mga yan kasi nga dahil sa pagmamahal. At saka, ito po pinagkaiba ng mga nasa religion. Sa religion kasi, wag mong gawin yan, wag mong gawin yan, wag mong gawin yun. Wag mong gawin yan, wag mong gawin yan, ano pa? Wag mong gawin yan, wag mong gagawin yan, wag mong gagawin yan, wag mong gagawin yan, wag mong gagawin yun. Ganun na religion. Always rules. Wag. Kaya Jesus hindi. Isa lang hinihingi sa'yo, mahalin mo ako. Kasi kung mahal mo ako, magagawa mo lahat yan. Mahalin mo ako. Yun po ang sinasabi ng Panginoon sa atin eh. Hindi naman ako wag ganito, ganyan, wag ganun. No. Kasi may isang taong ganyan sa Bible, yung mayamang lalaki. Sabi niya, bata pa lang, ginagawa ko, isa nilang kulang mo. Sabi niya, ang sinasabi sa atin ni Jesus, ito yung unang-una sinasabi niya sa atin ni Jesus. Hindi po religion ng mga rules, kundi sabi ni Jesus, mahalin mo lang ako. Mahalin mo lang ako. Kasi sa relihiyon, sundin mo to, sundin mo yan, sundin mo. Lalo yung iglesia, kailangan paniwala ka, maniwala ka. Soriano, maniwala. Sa Islam, maniwala ka, gawin mo to, gawin mo yan. Pero si Jesus, diba sinasabi niya, ulitin ko po, mahalin mo lang ako. Mahalin mo lang ako. Mahalin mo lang yung kapwa mo. Rules.
Love the Lord your God with all of thine heart, with all of thine soul, with all of thine strength. Mahalin mo lang ako. At mahalin mo rin yung kapwa mo. Wala na nga mga rules eh. Kasi kung mahal mo siya, kung mahal mo yung kapwa mo, hindi mo magnanakawan yan. Hindi mo gagawa ng... Hindi ka magsisinungaling sa kanya. Hindi mo gagawin ito sa kanya. Bakit mahal mo eh? At kung mahal mo si Jesus, madali na lang sundin lahat yan. Amen po. So, hindi rules. Hindi rule-based. Kung hindi yung base sa pag-ibig mo sa Panginoon. Kaya nga, kung hindi mo mahal talaga ang Panginoon, mahihirapan ka sa pagiging born again. Hindi ka tatakbo, hindi mabilis ang pagunlad mo, magiging mabagal ka, gagapang ka bilang born again. Ang hirap-hirap mong magbago. Kasi, akala mo yun ang susi, yung susunod, hindi. Kasi yung pagmamahal mo, maliit lang sa Panginoon. Kaya mahihirapan ka talaga. Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. At mahalin mo rin ang kapwa mo. Magiging madali. Kaya kung may makikita kayo napakahirap sumunod sa Panginoon, hindi niya ganun kamahal ang Panginoon. Ito po ang katotohanan. Amen po ba? Mahirap magsimba kung di mo mahal. Sa totoo lang, madali nga magsimba kapag andun yung crush mo. Kasi may motibo ka eh. Pero kung si Lord ang pupuntahan mo ron, parang baliwala lang siya kasi wala pa kayong relasyon. Maaaring may relasyon nga siguro, pero wala namang fellowship. Para ka may asawa, pero di kayo nag-uusap. Ano yun? So, sinasabi po ng Panginoon dito, mahalin mo ako. Magiging madali lahat. Amin po ba? Sige po, iyoko po tayo minsan pa. Salamat, Panginoon, ilahala mo ako. Ang lahat ay giling sa'yo. Panginoon, itinutuloy mo ako. Ikaw lang ang may alam. Sige po, tayo po tayo lahat at sa po ang sa Salamat Lord, minsan pa sa mga mensahe mo sa amin, sa umagang ito, Panginoon. Salamat Lord, dahil
Panginoon, kinokorek mo kami, O God. Dalangin namin, Panginoon, bigyan mo kami ng heart na katulad mo, Panginoon, maging Christ-like kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na magawa, Panginoon, yung mga bagay na pinagagawa mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, at muli sa'yo namin binabalik ang lahat ng papuring pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, hindi po pwede na po tayo, stay po tayo sa pagkakatayo. Tinatawagan ko po si Nanay Nelly po, tsaka po si Tita Loris. So, pati po si Ate Aubrey po. Tsaka po si Kuya Mito. Tinatawagan ko po sila rito sa harap po. Sige po, harap po kayo sa kanila.